Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Nasamsama mahigit 800,000 pisong halaga ng shabu habang naaresto naman ang dalawang suspect sa Nueva Ecija. Magbabalita dyan si Patrolwoman Jilly Advincula Peña. Mahigit 800,000 pesos halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng Nueva Ecija PNP na kung saan arestado ang dalawang individual matapos ang sinagawang bypass operation sa Rizal Street, Purok 3, Barangay Risdelis, Cabanatuan City, Nueva Ecija nito lamang nakaraang araw. Kinilala ni Police Colonel Richard Caballero, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office, ang mga suspect na sina alias Jam, 38 taong gulang, lokal na tindero at residente ng nasabing lugar, at alias Cel, 41 taong gulang, isang online seller na residente ng Barangay General Luna, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ayon sa ulat, naging matagumpay ang mga operatiba ng pinagsanib na puwersa ng Cabanatuan City Police Station Drug Enforcement Unit at Nueva Ecija PPO Provincial Drug Enforcement Unit matapos ikasa ang bypass operation na kung saan na-recover sa mga suspect ang hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang 130 gramo na nagkakahalaga ng 884,000 pesos at drug bypass money. Nahaharap ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyang nasa kustodiya ng Cabanatuan City Police Station para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Patuloy na pinapalakas ng pambansang pulisya ang kanilang pagsisikap na labanan ang kriminalidad at pagpapaigting ng kanilang kampanya laban sa ilegal na droga sa buong bansa tungo sa pagbuo ng isang mas maayos, ligtas at progresibong bagong Pilipinas. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jilly Advincula Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peña. Lalaki na may kasong theft naman ang arestado matapos ihain ng Calapan City PNP ang warrant of arrest sa Oriental, Mindoro. Patrolwoman Sara Jane Estabilio sa report. Lalaking may kasong theft na aresto sa Unitap, Barangay Santo Niño, Calapan City, Oriental, Mindoro. Nito lamang August 16, 2024. Naaresto ang lalaki ng mga tauhan ng Calapan City Police Station. Ang pag-aresto ay batay sa warrant of arrest para sa kasong theft na may criminal case na CR-24-17217 na may nakalaang piyansang 10,000 pesos na inilabas ni Honorable Ana May Gonzales Abucayon, presiding judge ng Municipal Trial Courts in Cities sa Calapan City noong August 16, 2024. Samantala, nasa kustodiya na ng Calapan City Police Station ang lalaki para sa tamang disposisyon. Mula dito sa home of the Police Eco-Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako po ang inyong PNN correspondent,
Patrolwoman Sarah Jane Estabilio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Estabilio. Bilang suporta sa programa ng DILG na Kalinisan sa Bagong Pilipinas, nagkaisa ang mga kapulisan, ahensya ng pamahalaan at mga mamamayan sa isinagawang cleanup drive sa Marikina City. Yan ang muling tinutukan ni Patrolwoman Jenny May Dolor. Hindi tayo sinasabing Sa patuloy na pagpapalawig sa programa ng SILG, ang Kalinisan sa Bagong Pilipinas, ang kapulisan ng Marikina City Police Station ay nakiisa sa cleanup drive na ginanap sa Liwasang Kalayaan, Barangay Marikina Heights, Marikina City. Ito ay dinaluhan at pinasinayaan ni DILG USEC Felicito A. Valmosina. Dumalo din sa nasabing aktibidad at buong suporta ang mga kapulisan ng Marikina City Police Station na pinangunahan ni Police Major Sunny M. Lungboy, Chief Station Community Affairs and Development Section ng Marikina City Police Station at iba pang mga ahensya ng gobyerno, mga advocacy support group, maging ang LGU ng Barangay Marikina Heights sa pamumuno ni Barangay Captain Honorable Greg Punsalan. Bahagi ng naturang gawain ay ang paglilinis ng mga natuyong dahon at mga basura na nagkalat sa nasabing lugar na maaaring makabara sa mga drainage o maianod sa ilog na kadalas ay nagiging sanhi ng pagbaha o nagdudulot ng sakit. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny May Dolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Kulungan na bagsak ngayon ng nakatalang most wanted person dahil sa kaso nitong paglabak sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Cavite. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Geraldine Rosario. Naaresto ang isang drug suspect sa ikinasang operasyon ng Cavite Component City Police Station sa Calabarzon. Kinilala ang suspect na si alias Conrad, 23 anyos, lalaki at kasalukuyang nakatira sa Barangay 22A, Cavite City. Matapos ang masusing pagmamatyag at pagsubaybay, nahuli ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na may nirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Cavite Component City Police Station ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Geraldine Rosario, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Rosario. Mga iligal na droga at baril naman ang nakumpiska matapos ang operasyon ng Paracale PNP sa Camarines Norte. Police Staff Sergeant Mercolito P. Lovendino, Jr. sa balita. Nahuli sa sinagawang drug by bust operation ng Paracale PNP ang isang lalaki sa Paracale, Camarines Norte. Kinilala ang suspects alias na Kaulo, residente ng Paracale, Camarines Norte. Madang alas 12:55 ng madaling araw ng ikinasang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng Paracale Municipal Police Station kasama ang mga operatiba ng Camarines Norte Philippine Drug Enforcement Agency, Provincial Drug Enforcement Unit at Camarines Norte 2nd Provincial Mobile Force Company. Nakumpiska mula sa suspect ang 3 silyadong pakete ng pinaghinilaang shabu na nakasilid sa isang itim na lalagyan at isang pinaghinilaang kalibre 22 na revolver na kargado ng 4 na bala. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition. Hindi tumitigil ang kampanya ng Paracale PNP laban sa illegal na droga tungo sa minimithi ng isang drug-free na bayan. Mula po dito sa Legazpi City, Albay, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mercolito P. Lovendino Jr. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Lovendino Jr. Bilang tugon sa pagpapanatili ng kalinisan at pangangalaga sa kalikasan, isang tree planting activity naman ang isinagawa ng RPSB Team, Aklan at SK Council sa Libacao, Aklan. Magbabalita dyan si Patrolwoman Justin May Halyores.
Isang matagumpay na tree planting activity ang isinagawa ng revitalized police sa barangay Team Aklan sa pangunguna ni Police Captain Dexrel T. Tortuya at ng Sanggunian ng Kabataan ng Manika Aklan sa pamumuno ni Honorable Noralyn E. Agudes bilang bahagi ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan. Ang inisyatibang ito ay masiglang dinaluhan ng mga kalahok na ginanap sa barangay Manika, Libakaw, Aklan nito lamang 18 ng Agosto taong kasalukuyan. Layunin ng nasabing aktibidad na makatulong sa paglaban ng epekto ng climate change habang isinisulong ang isa sa mga pangunahing core values ng PNP na makakalikasan. Ang pagtatanim ng mga puno ay isang hakbang tungo sa pagpapalakas ng kamalayan at partisipasyon ng kabataan at iba pang miyembro ng komunidad sa pangangalaga ng kalikasan tungo sa bagong Pilipinas. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halyores. Kulungan ang bagsak na nakatalang wanted person matapos maaresto ng PNP dahil sa kaso nitong qualified statutory rape sa Pangasinan. Magbabalita dyan si Patrolwoman Jeneline Consul. Arestado ang wanted person sa kasong qualified statutory rape sa Barangay Poblasyon, Posorobio, Pangasinan nito lamang 19 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Jordan Tomas, Chief of Police ng Posorobio Police Station, ang naarestong suspect na si alias Angelo, 32 taong gulang at residente ng Barangay Baligio, Santa Barbara, Pangasinan. Sa ulat ng Posorobio Police Station, ang suspect ay naaresto bandang 9:30 ng umaga sa bisa ng warrant of arrest na walang inirekomendang piyansa at kasalukuyang nasa kustodiya ng Posorobio Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang na ang pambansang pulisya, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ay patuloy sa pagpapatupad ng kanilang sinumpaang tungkulin kontra kriminalidad na naayon sa agenda ng pamahalaan na itaguyod ang kaayusan at kaligtasan ng pamahalaan upang magkaroon ng maunlad na bansa. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Consul. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Consul. Timbog naman ang 2 lalaki sa ikinasang buy-bust operation ng mga otoridad sa bayan ng San Jose Occidental, Mindoro. Patrolwoman Abigail Datu, ibalita mo. Arestado ang 2 kalalakihan sa ikinasang Joint Anti-Illegal Drugs Operation ng San Jose Municipal Police Station at ang mga tauhan ng Municipal Drug Enforcement Unit sa Purok Masagana A, Barangay Bagong Sikat, San Jose Occidental, Mindoro, nito lamang 20 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ang mga naarestong drug suspect na si Victor, 48 taong gulang, residente ng Barangay San Roque, San Jose Occidental, Mindoro, at si Rex, 48 taong gulang, magsasaka at residente ng Barangay Poblasyon, Kalintaan, Occidental, Mindoro. Naaresto ang mga suspect sa isinagawang Joint Anti-Illegal Drugs Operation ng San Jose Municipal Police Station at mga tauhan ng Municipal Drug Enforcement Unit sa pangunguna ni Police Captain Aldrin G. Tividad, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Unit Occidental, Mindoro sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency 4B. Bago dinakma ang mga suspect, nabilhan muna ito ng illegal na droga na tumitimbang ng 0.9 gramo na nagkakahalaga ng 1,000 pesos. Maliban sa nabili sa suspect, nakuha pa sa pag-iingat ni Victoria ang isang pakete na naglalaman din ng pinaniniwalaang shabu na tumitimbang ng 5 gramo na nagkakahalaga ng 40,000 pesos. Isang piraso ng dark green sling bag, isang piraso ng Realme cellphone, isang piraso ng Vivo Y11 cellphone, mga drug paraphernalia, isang itim na Euro motorsiklo na may plate number 9242TT. Isang piraso ng 1,000 peso bill na ginamit bilang budol money. Na-recover din kay Rex ang isang puting Suzuki Smash na may plate number NA52624. Ang mga naarestong suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng San Jose Municipal Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang kasong ito ay isang malinaw na halimbawa ng patuloy na pagsusumikap ng mga autoridad na labanan ang iligal na droga sa ating bansa. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Abigail Datu, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.
Maraming salamat, Patrolwoman Datu. Napasakamay naman ng mga otoridad ang dalawang suspect matapos mahulihan ng iligal na droga at armas sa isinagawang buy-bust operation ng Buhangin PNP sa Davao City. Yan ang ulat ni Patrolwoman Bername Lapus. Arestado ang dalawang drug personality sa isinagawang buy-bust operation ng Buhangin Police Station sa Barangay Kabantian, Davao City, Agosto 20 taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Pio M. Torrecampo, Station Commander ng Buhangin Police Station, ang suspect na sina alias Kuya, 32 anyos na tinaguriang top 8 regional level target na residente sa Bislig City, Surigao del Sur at alias Nesty, 42 anyos na tinaguriang top 6 city level target na residente sa Barangay Uyaan, Lanao del Sur. Dagdag pa, ang mga suspect ay naaresto sa sinagawang joint buy-bust operation na pinangunahan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 11, katuwang ang Buhangin Police Station. Na-recover mula sa mga suspect ang hinihinalang shabu, isang caliber .38 revolver, 4 na live ammunition at buy-bust money na ginamit sa operasyon. Ang mga suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Buhangin Police Station upang dumaan sa tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ng Regional Director Police Brigadier General Nicolas de Torre III, alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Region 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Bername Lapus, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lapus. Baril at droga naman ang nakumpiska sa operasyon ng PNP sa Barangay Atlae, Malungon, Sarangani Province. Patrolwoman Flora May Azares sa balita. Arestado ang isang lalaki matapos makuhanan ng droga, baril at mga bala, matapos magsagawa ng search warrant operation ang mga operatiba sa Purok 2, Barangay Atlae, Malungon, Sarangani Province. Nito lamang Agosto ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Giovanni Iladeo, hepe ng Malungon Municipal Police Station, ang sospek na si alias George, 33 anyos, may asawa, at residente ng naturang lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Iladeo, isinagawa ang search warrant operation bandang alas 7:13 ng umaga sa pinagsanib na puwersa ng Malungon Municipal Police Station kasama ang Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, 1st Sarangani Province Mobile Force Company, CPPO, at RSOG 12. Nakumpiska mula sa sospek ang isang unit ng Colt 45 Hardford na may 2 magasin at naglalaman ng 15 bala, 4 na transparent plastic sachet ng pinaghihinalaang shabu na may bigat na 1.5 gramo na may standard drug price na 6,900 at isang transparent tube ng improvised tutor. Mahaharap naman ngayon ang sospek sa kasong paglabag sa Section 28, Article 2 ng RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at kasong may kinalaman sa droga. Samantala, sinisiguro naman ang ating kapulisan na labanan ang kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa ating komunidad. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Police Regional Office 12, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Kalaboso naman ang 3 individual kung saan ng iligal na droga sa operasyon ng PNP sa Malate, Manila. Nakibalita dyan si Patrolwoman Abigail Roas. Kalaboso ang 3 individual makaraang madakip sa isinagawang buy-bust operation ng Malate Police Station 9 ng Manila Police District. Nakilala ang mga suspect na sina alias Jude, 28 taong gulang, alias Inday, 49 na taong gulang at alias Boyet, 61 taong gulang na napag-alamang miyembro ng Sputnik Gang. Naganap bandang 1:00 ng madaling araw ang operasyon sa kahabaan ng Rojas Boulevard Service Road, Barangay 719 sa Malate, Manila.
kung saan nakumpiska ng pulisya sa mga suspect ang 4 na pakete ng hinihinalang shabu na tinatayang 3 gramo ang bigat na may malaking halaga. Na-recover din sa mga ito ang mga perang ginamit sa transaksyon. Nahaharap naman ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Artikulo 2 ng RA 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Manila City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Abigail Rojas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Rojas. Isang lalaki naman ang arestado ng Laguna PNP matapos mahulihan ng baril at hinihinalang shabu sa kanilang buy-bust operation sa Barangay San Juan, San Pablo, Laguna. Patrolwoman Marjorie Bacali, ibalita mo. Arestado ang isang street-level individual sa isinagawang buy-bust operation ng San Pablo PNP. Kinilala ni Police Colonel Galvin Melia Machita Unos, Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, ang suspect na si Alex Brando at residente ng San Pablo City, Laguna. Ayon sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Wilhelmino S. Saldivar Jr., hepe ng San Pablo City Police Station, nagkasa ang kanilang operatiba ng operasyon laban sa droga sa dakong alas 7:40 ng gabi noong 19 ng Agosto sa taong kasalukuyan sa Barangay San Juan, San Pablo City, Laguna, na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect matapos magbenta ng hinihinalang illegal na droga sa pulis na nagpanggap bilang pusher buyer, kapalit ang marked money. Nakumpiska sa suspect at 3 pirasong maliit na heat-sealed transparent sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na abot sa 1 gramo at may standard drug price na 6,900. Isang pirasong 500 peso bill na ginamit bilang marked money, isang pirasong 200 peso bill, isang pirasong 100 peso bill, isang caliber 38 revolver na walang serial number, 4 na pirasong live ammunition ng caliber 38 revolver, isang unit ng Samsung cellphone at isang sling bag. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng San Pablo Component City Police Station ang arestadong suspect na naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagpaabot naman ng mensahe ang Provincial Director, Police Colonel Galvin Melia Machita Unos. Binabati ko ang buong kapulisan ng Laguna for a job well done. Sa mga Lagunense, makakaasa kayo sa tuloy-tuloy na operasyon ng Laguna PNP laban sa kriminalidad upang masiguro ang seguridad, katahimikan at kaayusan sa buong lalawigan ng Laguna. Dahil ang gusto ng Pulis Laguna, ligtas ka. Ang Laguna PNP ay hindi titigil na labanan ang anumang kriminalidad sa lalawigan. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Marjorie Bacali, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bacali. Samantala, huli rin ang 3 suspect kasama ang isang high-value individual sa isinagawang anti-illegal drug operation ng pulisya sa Coron, Palawan. Magbabalita dyan si Patrolman Jobet Balana. Arestado ng mga operatiba ng Coron Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Major Ervin Plando ang 3 individual kabilang ang isang high-value individual sa ikinasang anti-illegal drug operation sa Barangay Poblacion 3, Coron, Palawan. Ang mga naaresto na sina Mika Gonzales Manoy, isang high-value individual, John Minorca at isang Brian Edencia. Una rito ay nagsagawa ng follow-up operation ang mga miyembro ng Coron MPS sa insidente ng nakawan ng manok kung saan target ang suspect na si Brian. Samantala ng pagtungo ng mga operatiba sa tinutuluyan ng mga suspect ay bumungad sa kanila ang iba't ibang drug paraphernalia. Nakuha sa pangangalaga ng 3 suspect ang 2 digital weighing scale at 4 na sachet ng pinaghihinalaang shabu na aabot sa 3 gramo. Ang mga naarestong suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Drug Act of 2002. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Jobit Balana.
alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Balana. Tinatayang 100,000 pisong halaga ng marijuana ang nadiskubre at sinunog ng mga otoridad sa Kibungan, Benguet. Yan ang balita mula kay Patrolman Rafin Jude Suwaya. Sinunog ng mga otoridad ang tinatayang 100,000 piso na halaga ng marijuana kamakailan lamang sa sitio proper Takadang, Kibungan, Benguet. Naging matagumpay ang operasyon sa pagsisikap ng mga tauhan ng Kibungan Municipal Police Station bilang lead unit at Philippine Drug Enforcement Agency CAR na nagresulta sa pagkakadiskubre ng higit kumulang 2,500 pirasong punla ng marijuana sa land area na may kabuang sukat na 6 square meters sa isang communal forest sa nasabing lugar. Wala naman umanong nahuling marijuana cultivator sa operasyon at kaagad sinunog ng mga operatiba ang mga nadiskubring ipinagbabawal na halaman sa mismong lugar ng pagkakadiskubre habang dinala ng Kibungan PNP ang sapat na sample ng marijuana sa Regional Forensic Unit Cordillera para sa qualitative test. Mula dito sa Camp Dangwal at Trinidad, Benguet, ako po ang inyong PNN Correspondent Patrolman Rafin Jude Suwaya, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Suwaya. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan 232 strong members ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP General Romel Francisco Marbil at sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Police Lieutenant Precious Lee. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.